praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapatid, hindi natin maiiwasan na minsan maramdaman natin na ang ating ginagawa ay walang halaga, walang kwenta. Minsan nararamdaman natin na hindi rin tayo importante sa buhay. Minsan tayo'y nalilito at naliligaw sa ating mga trabaho, sa ating mga obligasyon. Pero mga kapatid, para maramdaman mo na mahalaga ka, na ikaw ay minamahal, bumalik ka sa banal na misa. Dahil dito mo makikita na binigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan at dugo, ang mismong buhay niya, para pagkalooban ka muli ng panibagong buhay at buhay na walang hanggan. Pag tayo nakakatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo, nagkakaroon muli ng lakas ang ating mga kaluluwa. Pero para matanggap natin, maging karapat-dapat tayo sa pakikinabang, muli tayo magpakumbaba, hilingin muna natin ang kanyang awa. Sa mga pagkakataon na hindi tayo sumunod sa kanyang kagustuhan, sa mga pagkakataon na tayo nakasakit sa ating kapwa, pagsisihan natin ito at ating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog, sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang yon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya't tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito,
At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika na eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na niya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ang mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daig ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos.
Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi to nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon man namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, may bad news po akong ibabahagi sa inyo. Pasensya na po ha. Kung ang sasabihin ko po sa inyo ay maaaring makasama sa inyong loob. Pero kailangan nating sabihin ito, kailangan nating ipaalala ito sa inyo. At ito po ang masakit na katotohanan. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Hindi ikaw ang pinakamahalagang tao dito sa mundo. Hindi ikaw ang pinaka-importante kahit na iniisip mo, importante ka. In truth, you do not really matter to most people. You're not really important as you think you are. Mahalaga ka lang para sa mga mangilan-ngilan. Importante ka, oo, para sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan, o maaaring sa iyong mga katrabaho. Pero hindi ka mahalaga para sa lahat ng tao. Wala nga pakialam ang ibang tao sa iyo eh. Kung nga maaksidente ka, di naman lahat titigil para tulungan ka. Di po ba? Anong ginagawa ng iba pag nakakita sila ng aksidente sa daan? Nilalabas ang cellphone, binibidyohan ka pa. Hindi ka ganon kahalaga. Mahalaga ka lang, may malasakit lang sa'yo, yung mga kakilala mo. Kahit nga maging sikat ka, maging makapangyarihan ka, kahit na maging Hollywood star ka, o kahit na iboto ka, maging politiko ka, meron pa ring taong hindi makakakilala sa'yo. Di po ba? Minsan kasi nakakalimutan natin ito. Isa lang tayong maliit na alikabok sa kalawakan. At walang pakialam ang mundo sa'yo, kahit na nalilito ka, kahit na nagagalit ka, kahit na nalulungkot ka. Kaya kahit nga umiyak ka, kahit na sumigaw ka, kahit na magwala ka, hindi hihinto ang mundo para sa iyo. Iikot at iikot pa rin ang mundo. Magpapatuloy pa rin ang buhay ng ibang tao. Nahihirapan ka man o hindi, nabigo ka man o magtagumpay, masaya ka man o malungkot. Masakit po ito, pero totoo. Pero mga kapatid, hindi naman po ito ang katapusan ng kwento. Kung meron pong bad news, meron ding good news. At ano pong mabuting balita? Hindi ka man mahalaga para sa mundo, mahalaga ka pa rin para sa Diyos. At ito po ang gustong ipaalala din sa atin ng unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay kwento tungkol sa isang eunuko or eunuch. Ano po ang eunuch? Isa pong taong kinapon. Ibig sabihin, isang tao na hindi na pwedeng magkaanak. Ang eunuch po ay hindi kilala. Wala po siyang pangalan sa kasaysayan. Isa daw siyang taong naglalakbay, nagbabasa ng banal na kasulatan, pero hindi niya ito maintindihan. Tingnan niyo po, sa mundong ito, hindi huminto para doon sa eunuko, kahit na siya'y nalilito. Pero para sa Diyos, pinahinto niya ang langit para sa kanya. Ang kwento, balikan niyo man ang unang pagbasa. Nagpadala daw ang Diyos ng isang anghel para sunduin pa itong si Apostol San Felipe. At itong apostol, siyang lumapit sa eunuko.
tinuruan siya, ginabayan siya. Isipin niyo po yon, mga kapatid. Ang Diyos ng buong sansinukop, lumikha sa langit at lupa, ang may hawak na mga bituin at ng panahon. Meron siyang panahon para sa isang tao na hindi man kilala ng buong mundo. Kaya tandaan mo, hindi ka man nakikita sa headline ng balita, hindi ka man viral sa social media, wala ka mang milyong-milyong followers, pero para sa Diyos, kilala ka niya, iniisip ka niya, mahal ka niya. At huwag mong kakalimutan yan. Tandaan din po natin, kung hindi ka man napapansin ng mundo, napapansin ka palagi ng Diyos. Kung hindi ka man naiintindihan ng iba, maipapadala ang Diyos para tulungan ka. Kung pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. At hindi lang po ito pangako, pinatunayan ito ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang pinapahayag niya sa mabuting balita. Isipin niyo, galing sa langit si Jesus, bumaba siya mula sa langit para sa atin. Para tayo ay bigyan niya ng buhay, umaapaw na buhay, at buhay na walang hanggan. San ka makakakita ng ganitong klaseng Diyos? Hindi sa Diyos na malayo. Hindi siya Diyos na nakaupo lang sa trono. Siya ay Diyos na bumaba. Siya ay Diyos na nagpakumbaba. Siya ay Diyos na binigay ang kanyang buong sarili para sa atin. Hindi lang salita ang kanyang pagmamahal dahil binigay niya ang kanyang katawan para tanggapin mo. Inialay niya ang kanyang dugo para inumin mo, pampalakas mo. Di po ba nakakamangha itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga tama yung sabi ng awit. Ang tanong ng awit in the Psalms, ano ba ang tao na iyong inaalala? Ano ba ang anak ng tao na iyong pinapansin? At ang sagot ng Diyos ay hindi lang po paliwanag. Ang sagot niya ay sakripisyo. Hindi lang niya sinasabi na mahal ka niya. Pinakita pa niya ito sa kanyang sakripisyo sa krus. At pinapaalala niya sa iyo ito sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga po, kung dumarating ang mga araw na pakiramdam mo wala kang halaga, bumalik ka sa Eucharistia. Dahil sa bawat misa, hindi lang tinatawag ang pangalan mo, inihahandog pa ni Kristo ang buhay niya para sa iyo. At doon mo maririnig, hindi lang mga salita, kundi presensya. Sinasabi ni Jesus ng Diyos, hindi ka nag-iisa sa mundo. Kilalang kilala ka niya at hindi ka niya iiwan. Kaya kapatid, kung single mom ka man, pagod na pagod ka, ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tatay, bawat gabi, umiiyak ka ng tahimik, habang natutulog ang mga anak mo, nag-aalala ka kung sapat ba ang budget, tinatanong mo kung kaya mo pa, tandaan mo ito, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo. At magkakaroon ng bunga ang kapaguran mo. Magpapadala ng Diyos na mga mababait na kaibigan, matulungin na kapamilya para itawid ka sa iyong kahirapan. Kung rider ka man, kung ikaw ay nagmamaneho ng jeep, ngayong tag-init, ngayong summer, traffic, pinagpapawisan ka, nangangawit ka, sakit ng iyong katawan, wala ka pang pahinga hanggang ngayon. Nakikipag-agawan ka ng oras, wala ka ng panahon para sa iyong pamilya. Feeling mo, naging alipin ka na. Pero para sa Diyos, hindi ka basta rider lang. Ikaw ay tagapagtaguyod ng iyong pamilya. At sa bawat pagod mo, sa bawat pawis mo, nakabantay ang mga anghel ng Diyos sa iyo. Kung tindera ka, hapon kang nakatayo, paulit-ulit kang nagbebenta, minsan matumal, minsan lugi, minsan di pinapansin ang mga tinda mo ng mga taong dumadaan lang. Pero tandaan mo ito, hindi ka man pansin ng ibang tao, pansin ka, pinapansin ka ng Diyos. At ang maliit mong kita, yan ay ginagamit ng Diyos para magkaroon ka ng malaking biyaya pagdating ng panahon. Working student ka man, nag-aaral ka sa umaga, sa gabi, nagtatrabaho ka, pagod ang katawan mo, ang isip mo, minsan gusto mo nang sumuko, pero tandaan mo, nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo mo.
At hindi lang diploma ang ipagkakalob ng Diyos sa iyo, kundi lakas ng loob, matibay na karakter, at magandang kinabukasan. Kung OFW ka, kapatid, malayo ka sa pamilya mo, kumakain ka mag-isa, umiiyak ka mag-isa, tinitiis mo lahat ng hirap sa ibang bansa para bigyan mo lang na magandang kinabukasan ang iyong mga mahal sa buhay. Tandaan mo ito, ang Diyos ay kasama mo palagi kahit na nasa ibang bansa ka. At sa bawat pagpapagod mo, yan ay may halaga. Iniipon niya ng Diyos para sa iyong biyaya. Kung pasyente ka sa hospital, naghihintay ka ng resulta, natatakot ka, nag-aalala ka. Merong mga gabi, maaaring tinatanong mo sa Diyos, Lord, bakit ako? Pero tandaan mo, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Diyan sa higaan mo. Minsan sa gitna ng sakit, diyan ka niya mas nilalapit sa Kanya. Mga kapatid, ganito po ang ginagawa ng Diyos. Kapag hindi mo naiintindihan ang buhay mo, nagpapadala siya ng mga tao. Nagpapadala siya ng kanyang salita. Pinapadala niya ang kanyang liwanag. Kaya wag mong kalimutan. Oo, hindi man umiikot ang mundo sa iyo, pero umiibig naman ang Diyos sa iyo. Hindi ka man sikat dito sa lupa, kilala ka naman sa langit. Hindi ka man pansin ng marami, pero hinahanap ka palagi ng Panginoon. Kaya wag mong hanapin ang halaga mo sa opinyon ng ibang tao. Hanapin mo ang halaga mo sa Diyos na nagpapahalaga sa iyo. At kung gusto mong manatiling matatag, kung gusto mong hindi matakot sa anumang hamon ng buhay na ito, lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng banal na misa. Tanggapin mo ang kanyang banal na katawan at dugo at maniwala ka sa Kanya. Dahil ang Diyos na may hawak ng buong mundo, siya din ang may hawak ng buhay mo. Magpapahawak ka sa Kanya, hindi ka mapapabayaan. Hindi ka lang pagkakalooban ng buhay, kundi buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Lumapit tayo ngayon at magdasal sa Diyos Ama na sa kabutihan ng Kanyang puso ay sinugo ang Kanyang anak, ang tinapay ng buhay. At ay sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia naway, magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob na aming alay. Kami pinagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang ay sa iyong pakikisamang aming maasahan. Ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihahain sa krus. Ang sa krus pangako'y buhay laging bilang handog. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Napakadakila ng iyong pagmamahal, buhay at pag-ibig iyong bigay, at kahit sala ang naging kapalit, ika'y tapat pa rin sa pag-ibig. Napakadakila ng iyong pagmamahal, patawad bagong buhay iyong bigay, at sa bawat oras na laan sa iyo, kapayapaan at galak ang dulot mo. Kaya Jesus, ikaw ay susundan, dahil sa pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo at sarili'y lilimutin, kababaan, karukan, kalinis ay pipiliin sa buhay na alay. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ko po alam kung napanood nyo yung viral video na kung saan yung isang gas attendant, yung pong nagtatrabaho sa gasolinahan, pinrank, niloko po ng isang nagpagasolina, tinakbuhan, hindi binayaran,
At habang tumatakbo po yung gas attendant, medyo may katandaan, binibidyohan po siya at pinagtatawanan. Nakakalungkot po, no? At yan ang masakit na katotohanan. Minsan, di tayo napapansin ng ibang tao. Hindi na nga tayo mahalaga sa ibang tao. Hindi pa pinapahalagahan yung ating mga pagod at sakripisyo. Pero kailangan natin tanggapin dahil wala namang perpektong tao at lahat tayo'y makasalanan at may pagkukulang. Pero dito pumapasok ang ating Panginoong Diyos. Nakikita niya lahat ng ating kapaguran, ang ating pagnanais na magpakabuti, magpakabanal, magpapadala siya ng mga mabubuting tao para tulungan tayo at para gabayan tayo. At kung gusto mong maranasan ang pag-ibig at pagmamahal muli ng Diyos, magsimba ka. Dahil ang tinapay na ating tinatanggap sa banal na misa ay galing sa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo nag-alay ng sariling buhay niya para magkaroon ka ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya hindi mahalaga kung maalaala ka ng iba, hindi ganon kahalaga kahit na hindi nila pahalagahan ang iyong ginagawa. Ang mahalaga ay nakikita ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at hindi ka kakalimutan ng Diyos. Dahil pagkatapos ng ating buhay, ang pinakamahalaga ay makasama natin siya doon sa kalangitan sa buhay na walang hanggan. Yan sana ang magbigay sa iyo ng panibagong lakas at panibagong pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.